Oy, muli magandang araw po sa ating lahat at nako talagang yung nangyaring pagdinig diyan po sa Senado ng komite ni Senator Amy Marcos naku, marami hong nagkabukingan at maraming nasiwalat at isa ho rito na ating tatalakayin yung lumilitaw na pabago-bago ng mga pahayag itong sina Justice Secretary Boying Remulla at gayon din po si DILG Secretary John Vic Remulla. At dito ho, lilitaw ho yung perception na tila nagsisinungaling ang mga ito. Sa nangyaring talagang masinsinang pagtatanong ni Senador Amy Marcos. Unahin natin, ito pong si Justice Secretary Boying Remulla, mga kababayan. At sa unang portion o bahagi ng pagdinig ng komite, ay binabanggit po nitong si Justice Secretary Boying Remulla na ang paninindigan po ng gobyerno, nililinaw niya, ay hindi po makikipag-cooperate, hindi po makikipagtulungan sa ICC. No, yun ho. Pero sa dire-diretso na pagtatanong ho, talagang lumitaw ho na parang pinayagan din na maglabas-pasok ko rito ang mga taga-ICC. So, yun ho. At nabanggit pa ho na parang hindi naman daw lahat mamomonitor kung sino ang mga lumalabas-pasok dito po sa ating bansa. Tandaan po ninyo na ang DOJ o Department of Justice ay nakapaloob sa kanyang ahensya yung Bureau of Immigration. Di po ba? At kapag may mga pumapasok naman ng mga dayuhan dito po sa ating bansa, kadalasan tinatanong na ho yan, di ba, ng mga immigration officer at kung ano ang purpose. Halimbawa, at di ba, pupunta rito sa Pilipinas, kung anong purpose o kung ano ang kanilang layunin dito po sa pagdating nila sa Pilipinas. Kung sila ho ba ay turista, kung ano man, ibig sabihin, kung hindi ho nila alam na palabas-pasok, ito hong mga taga-ICC, sabi po ni Secretary Boying Remulla, talagang doon, malalaman ho natin na totoo yung mga nangyayari na talagang madalas ho tayo malusutan. Kaya pala nalusutan ho kayo ni Alice Goo at ito pong si Attorney Harry Roque na walang kaalam-alam ang Bureau of Immigration na nakalabas na po ng bansa. Kung pagbabasihan yung naging pahayag ni Secretary Boying Remulla na wala raw po silang kaalam-alam na labas-pasok dito sa Pilipinas ito hong mga taga-ICC. Kung inyo pong titingnan, ang magiging perception ho, kasi ang galing din ho ng mga tanong ni Senator Amy Marcos. So, ang magiging perception mo kung ikaw ay nakapanood ng Senate hearing, nagsisinungaling. Pabago-bago hanggang sa dumire-diretso ho yung yung pagtatanong ni Senator Amy Marcos dito po sa issue ng kooperasyon ng Pilipinas sa ICC. Nung una, hindi. Nanindigan, tapos unti-unti na naglabas ng mga naging pahayag. Ito pong si Senator Amy sa mga naging naunang statement sa media, biglang nung medyo nasusukol na ho Nung nasusukol na, biglang, hindi, marahil. Nung una, hindi ko matandaan niya na may sinabi akong ganyan. Sinasabi. Tapos hanggang sa masukol, marahil, at nung talagang madidikdik na, ini-invoke na po yung executive privilege, mga kababayan. At pagkatapos niyan ay na bunyag din ho diyan kasi parang nagbabago-bago ho yung pahayag po ni Secretary Remulla. At yun ho, ang binabang ito kasi ang base po sa warrant at dito po sa kailingan na maaresto ito pong si dating Pangulong Duterte, meron daw dalawang sistema na pwedeng sundin. Yung extradition na kung saan ay dadaan pa ho yan sa pagdinig at paglilitis bago ipatapon doon sa The Hague, Netherlands. At yung pangalawa ay kusang isusurrender o isusuko ang dating Pangulo sa The Hague. Sabi po ni Secretary Remulla ay yun po ang naging opsyon na ginamit ng gobyerno na isurrender
ito pong si ano no si dating Pangulong Duterte. So lumilitaw ho mga kababayan sa papasuko o pagbigay sa dating Pangulo, parang lumilitaw ho na ito ho ay pag-amin na talagang mayroon pong problema sa justice system dito po sa ating bansa. O, sabi po ng Secretary Remulla, meron daw at sa panahon po ni dating Pangulong Duterte dahil sa marami raw natatakot ay hindi po makapag-sampa ng kaso. Pero ay nung binabagit niya bigla na namang ano no kasi kung tutuusin ng mga kababayan sila po ay napwesto noong June 30 o July 1, 2022 at siya po ay naging secretary ng DOJ. Sa panahon na yon at ngayon magtatatlong taon, ibig sabihin ni isa walang lumapit. Walang sampa ng kaso dahil sa hindi na nakaupo si Duterte sa pwesto. So wala na. Yun ho. So nagpaikot-ikot ho mga kababayan, pero ang perception po ng marami tila hindi tumutugma at nagkabuhol-buhol yung mga pahayag nitong si Justice Secretary Remulla. At samantala, dumako naman tayo sa isa pang Remulla, yung DILG Secretary, mga kababayan. At dito ho maliwanag naman ho sa interview ng Bilyonaryo News Channel at yung anchor na si Pinky Webb. Kasi ang sinasabi, ikaw ba ang nagplano ng lahat na ito? Na dito ho kasi ikaw kasama ng, sabi ni Pinky Webb kay Secretary John B. Remulla, ikaw ang kasama ng Pangulo nung nag-press con at nang makalipad na ang eroplano na sinasakyan ni dating Pangulong Duterte. So ang pagkakasagot niya ho, hindi ako lang. Sabi niya it was a group effort, so grupo. At nabanggit niya nga ho yung pangalan ni Defense Secretary Gibo Teodoro, si National Security Advisor Secretary Eduardo Año, siya raw ho at ang Pangulo. Yun ang pagkakasabi niya. Pero nang siya po ay komprontahin na ni Senator Amy Marcos ay bigla nag-iba rin ang tono at ini-invoke din yung sinasabing executive privilege, mga kababayan. So yun ho, talaga nagkabuhol-buhol. At ang sinasabi, wala raw siyang sinabi na pinagplanuhan di ba, ang liwanag po sa interview, mga kababayan, na ito raw po ay grupo. Parang nagpa-humble pa nga di ba, si Secretary John B. Remulla. Well, talagang gano'n, pero ang kaibahan lang sa Senado, at least parang naging masyadong maluwag din si Senator Amy Marcos, mga kababayan, kasi habang nagsasalita siya at kausap niya itong si DILG Secretary John B. Remulla, sumasabat itong yung kuya, si Justice Secretary Boying Remulla. Sumasabat at idinadaan po sa lakas ng boses kung tutuusin ho, nako, kaya lang ho, masyadong mabait. Kung tutuusin, pwede ipakontep Kasi dapat, alam nyo ang proseso sa mga pagdinig, hindi lang po sa Senado at maging sa mababang kapulungan ng Kongreso. Dapat ho, bago ka magsalita, kung ikaw ay resource person, ay dapat na intay mo na i-recognize ka ng chair, ng chairperson o chairman, bago ka magsalita. Ganun ho talagang sistema. Ano ba, kinakausap ni Senator Amy, si Secretary John Vic ng DILG, hindi ka muna pwede magsalita. Pwede ka magtaas ng kamay, tapos i-recognize ka. Sige, go ahead, Secretary Boying Remulla. Pero hindi ho, sumisingit no? At dinadaan sa lakas ng boses. Pero, din man, ay talagang, hindi naman, talagang medyo pamisa-misa, nasusupalpal ho. Dahil sa ang kagandaan ho rito, mga kababayan, may video. Inilabas po yung video footage ng interview ni Pinky Webb dito po kay Secretary John B. Remulla. At na kung saan, nagpa-humble pa siya na, hindi ako lang may gawa niyan. Grupo yan. Anya si Defense Secretary Gibo Teodoro, Secretary Año, National Security Advisor, ang Presidente at ako. Yan ang pagkakasabi.
Well, ewan natin kung saan nahantong, pero lumilitaw ho mga kababayan, ba't ninyo nilang aminin kasi na hindi, talagang pinagplanuhan na namin yan. Talagang gusto namin mapaalis. Yan pong si dating Pangulong Duterte dito sa Pilipinas at litisyon siya sa ICC. Dapat ganoon na lang. Aminin nyo na lang na hindi, talagang yun ang desisyon namin eh. Kahit na hindi miyembro ng ICC ang Pilipinas, yan ang pagdesisyonan. Parang kasi sa aming paniniwala na mas magiging mabilis ang pagkamit ng hustisya sa mga sinasabing biktima ng extrajudicial killings. Dapat wala nang paligoy-ligoy pa na kung ano-ano na ililiko, diretso, kakaliwa, kakanan. Dapat ganun na, gawin nyo na. Wala na para hindi kayo nagbumukhang di ba, nagsisinungaling. Kasi ganun ho, yung pagpabago-bago, hindi kami nakipag-cooperate, tapos sabi ni Secretary Boying Rimulya, tapos yung bandang uli, parang lumilitaw, pwede na, maaring nakipag-cooperate na, so nagkakabalو-baluktot. So, hindi maganda. Hindi magandang tanawin at siyempre, ikaw ay kalihim ng Departamento ng Katarungan. Ikaw ang naghahain ng mga kaso sa korte. Tapos maakusahan ka na parang nagsisinungaling. So, pangit ho. Di po ba? So, pinakamainam ho, mga kababayan, at para kwentas klaras, hindi. Sige, hindi. Talagang pinagplanuhan na namin yan at nakipag-cooperate kami sa ICC para mas maging mabilis ang proseso ng pagpapadala sa The Hague, Netherlands, kay dating Pangulong Duterte para matapos na itong kasong ito at mabigyan ng katarungan yung mga sinasabing libu-libong namatay dahil sa kampanya sa illegal na droga. Tapos ang kwento. Ganun na lang sana. Di po ba? Huwag na pa din kasi o kaya naman, nagpa-interview ka sa media ngayon. May video ho ngayon madali hong madali hong makita at mahanap. At hindi naman pwede gawa-gawa lang yun. Ang linaw ho Ang linaw-linaw. Well, sumatotal ho mga kababayan sa nasabing pagdinig diyan po sa Senado at lumilitaw na magkakataliwas ho. Yung unang sinabi, nung dire-diretso yung mga tanong ni Senator Amy, so biglang nabago. So ano magiging perception? Nagsisinungaling. Yun po magiging perception at paniniwala base po sa mga kaganapan diyan po sa Senado na kung saan ay inimbestigahan nga po ang sabi natin, pagsasalin o pagpapatapon kay Pangulong Duterte diyan po sa The Hague, Netherlands at lumitaw rin sa nasabing pagdinig na hindi po naibigay yung pinaka-importante sa pag-aresto sa isang akusado ay ang due process na yan po ay maaaring gamitin ng depensa ng abogado ng dating Pangulo diyan po sa ICC. So abangan ang mga susunod pa na kaganapan sa isyu nitong paghahatid, pagsusurrender, kusa, voluntaryo na pagsusurrender sa ICC dito po sa dating Pangulo. So mas maganda ho aminin na ho. Di ba? Okay, gusto namin na talaga maipatapon niya ng Pangulo. So para wala na ho, di ba? Wala na hong lilitaw at wala na magiging persepsyon na sinungaling itong magkapatid na Rimulya. Okay, maraming salamat mga kababayan. Muli, ito po si Kaeli. At mag-subscribe na ho kayo dito po sa ating channel at para updated ho kayo lagi. At kapag meron ho tayong mga komentaryo, araw-araw, 2 beses sa isang araw, tayo po ay naglalabas po ng komentaryo. At ito po ay binabase natin sa mga kaganapan, pangyayari. Ito, katulad ng mga komentaryo natin, ang pinagbasehan ho natin ay yung pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations na pinangunahan ni Senator Amy Marcos at doon lumabas yung kanilang mga testimonya o pahayag, yun po yung ating kinokomentaryo at hindi po ito fake news. Ito hindi po gawa-gawa at tutugma-tugma lang ho natin at pinapaliwanag mismo yung mga naging pahayag na mga resource person diyan po sa Senado. Maraming salamat muli. Ito po si Kaeli. Magandang araw po sa ating lahat.